Hello mga sir, ito meron akong tinotroubleshoot na isang RS na 125. Issue kasi nito mga sir kapag once na tumatakbo na siya o di kaya mainit na yung kanyang makina habang tumatakbo, nag-a-appear o lumalabas yung check engine dito. Pero ngayon, ito nga sinalangan ko siya ng diagnostic tools para makita ko kung ano yung sinasabi ng error na yon. Kasi kapag once kasi lumabas yung error na yon, parang pumapalya na yung unit or yung motor. Ayan, i-diagnose natin. Matagal niya na itong pinoproblema ni sir, yung may-ari ng motor na to. Ayan, dito tayo sa may current DTC, ibig sabihin sa current, ito yung latest. Ngayon, doon tayo pupunta sa may stored. Ayan, yung stored na yan, yun yung parang ECU niya. Ayan. Yung naka-stored, yung pumasok na sa ECU, yung error code na talaga. At ang nakita natin 21 tapos 1 02 sensor. Number 1 yung kanyang tinutukoy. Circuit fault. Yan, yung auto sensor ang problema. Kahit anong motor mga sir, mapa-click, mapa-beat, yan, pagka nagkaroon ng problema yung auto sensor, hindi nyo siya makikita. Kapag ganito, naka-steady lang. Tapos pag pinaandar mo naman siya, start natin. Okay, maandar naman siya. Walang problema yan. Pag si auto sensor ang problema mga sir, aandar yung motor ninyo. Hindi po yan magkakaroon ng aberya sa kalsada. Ang aberya niya lang, yung namamalya-malya kapag mainit. Yan. Goods naman, walang problema. Pero pagka tumakbo na siya ng malayo, sample mo mga 5 km or 10 km, ayan, mag-a-appear na yung check engine dito. Kasi ang tinutukoy niya yung auto sensor. Maaring may problema na yung sensor na to or di kaya yung wire. Kasi kung sa wire yan mga sir, dapat ay pagka on mo pa lang ng ignition, lalabas na po yan. Ito, lumalabas lang naman to pagka medyo mainit na, bumabiyahe na yung motor. Ayun, doon na siya lumalabas. Kaya ngayon, gagawin natin, hindi mo natin to i-resin, pupuntirihin mo natin yung auto sensor. Kapag CRS mga sir, ang tinutukoy na auto sensor niyan ay andito sa side. Ito, pailawin natin yung auto sensor niyan dito. Yan, itatry muna natin linisin, tapos i-check yung kanyang wire. Siguro tatanggalin natin muna to para ma-check natin, baka mamaya kapag tumatakbo tong motor, natatagtag, naglulus yung sakit niya. Isa rin po yun. Parang sa mga sa mga PCX, after nilang magpapalit ng gulong, lumalabas na yung auto sensor nila. Kasi hindi siya kumaga nahahatak pag tinatanggal yung tambutso. Tapos yung sakit niya, lumuluwag. Yung mga sakit ng PCX. Ayun, pumapalya-palya na siya. Pero yung pagkainok mo naman, nagiging okay siya. May iuwi naman kayo niyan kapag si auto sensor ang problema. May iuwi kayo niyan. Kaso nga lang, medyo may palya-palya lang konti. At tanggalin mo natin itong play range niya para matanggal natin to or masilip natin. Tingnan natin. Linisan natin yung yung auto sensor. Check natin. Hindi ba tayo magpapabili ng pisa? Kasi kapag ganito, nag-a-appear kapag tumatakbo, ibig sabihin baka marumi or di kaya naglulos lang siya. Yan yung gagawin natin. Ayan, tanggalan natin yung isang side. Ito. Tanggal na rin natin yung cover niya dito. Ito yung auto sensor na tinutukoy sa diagnostic tools. Ayan nga, at ito yung kanyang cover. Inuumpisa na ng ngat-ngatin. Putol yata. Putol nga. Ito. Putol. At ang kaputol niya ito. Ayan. Ayan, naputol lang. Yan nag-a-appear. Okay, bali to.
tanggalin mo tong sakit, ihinang natin, kuha ka ng wire para in case na hindi sakit pa rin. Tapos ito, dugtungan mo ng wire to. Ito, naputol. Yan, naputol mga sir. Yan, nag-a-appear yung auto sensor, kaya namamalya. Yan, dugtungan natin ng wire. Ito, putol. Ayan, hininang ko na siya para sureball na hindi maglulos contact. Ayan. Tapos yung cable tube. At doon, ihinang din natin. Ito. Hindi kahit pagdugtungin na lang natin. Kasi pinakadulo kasi ito, kaya hininang natin. Yung sakaling wala naman kayo panghinang, kahit i-bypass nyo na lang, pwede yan. Yan, tara, datong na natin hanggang doon, tapos lalagyan natin. Okay, ito na, dugtong na natin. Okay, tapos balik mo na dito at i-resin muna yung error code. Ito mga sir, kapag once mayroong error code, maaaring hanapin nyo muna ito, puntirin nyo muna yung pinaka-main na issue, saka nyo siya i-resin doon sa sa diagnostic tools. Yan, goods na to, kaya babalikan na natin yung i-erase na natin yung error code. Okay, dahil naibalik na natin yung clearings at naayos na natin yung problema sa auto sensor, i-erase na naman natin yung i-erase natin yung yung naka-install na auto sensor. Okay, dahil Honda yung ating ginagawa, Honda yung ating pipindutin, tapos auto scan. Ayan, doon tayo sa check natin red DTC current. Doon tayo sa current. Ayan, wala yung current niya. Sa stored, ayan, andyan pa rin hanggat hindi natin ini-erase yan. Back tayo, tapos erase natin. Okay, erase na, tapos babalikan natin yung red DTC. Doon tayo sa stored. Okay, no trouble code na. Siyempre, i-configure natin kung baka i-reset natin siya kasi meron siya naka-install, kaya obligado i-reset pa rin natin. Kaya off natin yung susian, tapos on natin. Yan na yung lumabas, complete na raw. Tapos sa engine data tayo o sa check natin. Okay, start mo. Battery voltage, ayan, mababa ng konti. Tapos mababa rin yung minor. Pagka mga ganyan, mababa yung kanyang minor mga sir. Ayan. Ang gagawin nyo dyan, pag mababa yung kanyang engine speed, ang gagawin nyo dyan, painitin nyo muna yung makina. Kasi iba kasi si RS mga sir. Hindi ito tulad ng ibang motor o di kaya si click na nag-automatic. Unang start mo siya, tataas, bababa, si click. Dito hindi siya ganun. Kaya obligado, kailangan mo siyang painitin. Tapos yung kanyang acceleration, responsive na rin. Mas gumanda siya ngayon. So nag-release din tayo ng throttle body. Okay, tapos pilitin mo ng konti, paluwag yung air control para makuha natin yung saktong-sakto. Kailangan papainitin nyo muna. Okay, balik tayo nyo mamaya. Okay, tanggalin na natin. 1.4 yung ating nilagay. Kasi kapag 1.5 masyadong mas mataas.
Yan, goods na. Okay, push na to.